sa ginagawa natin Unity Wall. Kung saan, sa totoo lang, alam ko ang presidente si Aling Jackie Nuevo nga. Pero nagulat ako kay Kagawad Belmonte, nandun na sa Unity Wall natin. Kasi yung sa Unity Wall ko, kasama din lahat ng mga presidente o pinuno ng bawat grupo. Mapa-religious, mapa-school, fraternity, lahat po yan, pati mga tricycle. Isa sa civic organization. Hindi, isa sa advocacy natin yun. Yung People's Organization. Para sa organization. Yes po. Magaling yung sikat. Para nga po magkaroon tayo ng, pag halimbawa, nagka-tie up tayo sa mga programa. Ang naging problema, nagulat ako, nakapasok na rin si Osita. Kasi nga po, nagkaroon ng problema regarding sa samahan po ninyo. Si Kagawad De Los Santos, isa sa aking trusted na kagawad na malakas yung loob, parang marong sa ating lahat. Yeah. Si classmate po yun. Classmate mo. Good morning po. Good morning po. Bakit parang wala pang kape? Tapos na po ba? Kasi kagawa, din-explain ko sa kanila na wala yung dokumento kung ipapakita sa kanila. Kalakit po kasi noon yung logo ninyo na ipinasa para sa Unity Wall. At yung ilalagay na pangalan ng presidente para po sa Unity Wall, which is hindi nga ikaw. Sa turno. Tama ba, Kagawad? Pinabasa ko sa inyo yun eh. Tapos, syempre, ang sabi ko nga, yung sa meeting po namin dito, lahat nga po ng presidente, syempre, meron namang branch kasi yung mga ano natin nasasakupan. Halimbawa, dito, yung pinaka-head ninyo, si Ate Jackie. Kaya dapat si Ate Jackie yung makikita kong nandun sa ibinigay ninyong papel. Pero sa kasamang palad, hindi ko kilala yung tao. Pangalawa, hindi siya taga dito sa Barangay Militar. Kaya nga po Unity Wall, para sa pagkakaisa, let's say for example, ang Knights of Columbus, ang pinaka-presidente ay si Sino na po? Sila sa naman. Opo, pero dito siya sa natin, sa barangay natin, sa 1063. Pero sa ibang po, iba. Sa ibang council, iba din yung namumuno. Yung baga dito sa atin, si Colonel Luzon, siya yung kinikilalang pinakamataas sa pagdating sa Knights of Columbus sa Barangay. Ganon din po sa inyo. Ang problema, nahati yata kayo sa dalawa, parte. Ngayon, hindi po ba? Siya lang po ang natin. Kasi wala kayong, ilan po ba ang miyembro ng inyong samahan mo na? Nasa kulang 100. Kulang 100? Meron po kaya tayo po yun? Oo, officers members. Pagkasama na sa officers members, bibigyan kita ng 2%. Sige, sige. Yung mga elder, Ano ito po? 2 pages. madami din nga silang kagawad. Alam po ni Kagawad yan. Alam mo itong kagawad. Alala po sila, alala po niya si Richard. Sige. Alala po niya Hindi si ka rin na Richard. maalala. Hindi, dapat kasi Mas marami kami. para pang simula natin Paglilinaw. Bakit nagkaroon kayo ng ganito Gusto namin kasi ganito? magkaroon. Kaya dito kami, even wala man lang si Richard dito or si JM, gusto namin tapusin din yung issue dahil kami rin nahihirapan dito lalo sa elders. Dahil Bilang Pangulo, sige, paliwanag ko kay Kasita. Hindi, sabi ko ako salita. Sige po. Unang-una, meron ba kayong bylaws? Meron. Meron. Hindi makita mo. Ito po ang virus namin. Pwede yung pabasa sa kanila ba natin? Hindi na kami ng copy siguro. Hindi po pwede. Virus namin. Yung zero card. Hindi pwede Pangalawa, ba? naka-citizen na ba kayo sa Hindi pa. ito, Yan, hindi natin yan. Kasi mga kaputi, yung kasing business entity sa SEC i-register. But for the meantime, kasi nung una, ang kwento kasi yan, di ba, fraternity. Nagsimula sa mga schools.
wala naman talaga ano eh, fraternity. Wala naman sa- Biglang nabago yung ano, biglang nabago yung tema ng organization sa fraternity, naging ano siya, tinanggal na, di ba? Bawal na. So, ano ngayon yung maging ano, Alternate ba? yung maging transition from that moment pupunta rin sa may ano ngayon gagawin mo bilang fraternity. So ngayon slowly, eventually ginagawa namin siya parang community service, Community service. service oriented. Since ang advocacy nga gusto namin makipag-communicate o makipag-collaborate doon sa barangay, sa community service. Siguro nakikita naman ninyo dati nung araw na actively, andito naman yung XA kahit paano. And anyway, siguro, anong year po kayo na panganak? 85. O 85. So, since 1970, di ba yun na kaya panganak, andyan na kami lumalakad dyan, nakakarak ng araw. Kumababalta yan. Matagal na yan. Pero, about the registration, hindi namin ito re-register sa SEC since this is not a business entity. Pwede naman pumasok doon. Pero hindi namin ginawa yun. But in operation, nandun pa rin kami. As yung pinupurso namin yung aming vision na friendship, ganyan, lahat-lahat na, quality. Ano pa rin. Even other partners, ganun din eh. Pero nahirapan tayo sa pagka-transition ng from fraternity to ano gawin mo. Di ba? O ngayon, ang ginawa namin ganito. Since ang BINOS, binago rin namin yung tema. Kasi nagkakaroon kami ng internal, meron din kami mga problema dyan sa ganyan eh. Dahil nabago na nga eh. Dati, school-oriented. Eh ngayon, paano gagawin yun? Wala na nga. Eh, andito yung mga tao, present. So, gusto namin i-hold yung aming samahan na gano'n na as is, andun pa rin yung aming kalooban bilang isang organization para sa ikakaganda ng barangay o whoever kung saan kami nandoon. Ngayon, ang problema, di andyan na kami, eto na lahat. Ginawa namin yung mga papers, lahat, kompleto. And then, lumawig yung aming samahan. Matagal na actually, kung makikita niyo yung mga kasama rito, puro may magkamag-anak, magkakapatid. Tingnan niyo yung aming listahan. Mostly magkakamag-anak, magkapatid. Kasi, maganda yung maganda yung naging samahan. Pero hindi nawawala dyan yung alitan. Kayo man siguro, sabi ko may pag-assistant, andyan yan eh. Kahit sa bahay. Hindi nawawala yan, lahat yan. So, that is a challenge, sinasabi natin sa organization. Right now, siguro makikita nyo, ba't nagkaroon ng problema? Simulan natin doon. Yun lang naman yung brief description ng ating transition from fraternity to, hindi ko na masasabi kung kami, ginawa na namin, kumbaga sa parang plug na lang, hindi mangyayari dyan eh. Kasi hindi na pwede sabihin natin fraternity. Ngayon, since then, simulan natin sa sinasabi kay Richard Ositas, last regime. Actually, that time na siya ay presidente, nagkaroon na rin kami ng problema. Kaya nga nagkaroon kami ng general meeting noon sa bahay pag-inap sa Port 11. Nagkaroon na kami ng meeting doon na siya na dapat ang tatanggalin. Pero binakapan namin bilang elders, ayaw namin masira yung regime niya. Siyempre, elected as president. Hindi namin gusto mangyari yun. Binakapan na namin para magtuloy-tuloy din yung momentum niya na siya ay aggressive to become a president. Pero maraming mali talaga. Hindi namin sinasabi sa kanya yun, pero we will support them. Lahat sinusuporta namin kung anong gusto niya, kung anong Hindi, alam niya yan, kaya naging successful siya. Hindi niya alam na kahit maraming problema, successfully, nagawa niya yung mga projects niya, nagawa niya lahat kahit paano. So, sabi ko naman sa sarili ko, sa amin, pag-uusap ko na regime niya yan eh. Sa kanya tatama lahat yan. Kung ano yung nangyayari na yan, ano man ang negative niyan, rehime niya yan eh. Masasabi natin, nung rehime niya, ganyan nangyari. And then now, pumasok pa yung politika. Nagamit pa ngayon yung actually, hindi namin ginagamit ang politika sa organization, pero napasukan ng hinayaan namin. Even yung pagkukuha nga ng mga advisor na hindi namin malaman kung paano, tinabayaan pa rin namin siya. Andun pa rin. Sino po yung mga advisor na tinutukoy? Yung mga Si Kuya Buning. yung mga antag Gonzales? yung mga antag honorary advisors. Na hindi namin Si pinapayagan Tagawa sana. de los Santos. Dati, Pero ilang araw lang nila kasi ako without proper investigation eh. hindi maganda yung pagkaano niya, masyadong abrupt eh. Wala kasing Hindi abrupt eh.
Ako, sasabihin ko sa inyo, tapatan, masama ang loob ko sa inyo. Pero tumutulong pa rin ako sa inyo. Kasi, inalis niya ako without proper investigation. Hindi niyo ako pinatawag sa lamesa. Sino po Sino ba ang tanggal sa inyo? Hindi ko namin tinanggal. Oh, nung tinanggal po kayo, panahon po ni Osita yun. Yung kanyang, Tinanggal na nila. hindi yung kasing ano ni Richard. Verbally. Sino ni Richard? Sino nagtanggal? Pero nung panahon niyo po na yun, ang presidente po namin, si Osita yun. Naganda na kasi. Eh, hindi tayo maging open yung kagabad kung hindi ka magkasalita. Sige, okay, Yun na yung regime na sinasabi ko. Ito sa panahon mo nangyari lahat yan. Wala tayong pinisingan kasi the ultimate responsibility is yours bilang presidente. Huwag kang magtutulong kung sino. Dahil kung anong gawin ng sekretary mo, ng officers mo, at may nangyari na to, ang ultimate responsibility is yours bilang presidente. Actually, look at this. Hindi nga, pero verbally. Hindi. Okay, wala na yan. Tapos na yan. I mean, Well, ito yung hindi, okay na. Hindi naman yung nagawad sa atin. Balik tayo kay Richard. Ako sa inyo, Balik tayo kay Richard. Solicitation Yes. hinihingi sa akin, nagbibigay ako. Teka nga. Masama talaga ang loob ko dahil verbally, tinanggal niyo ako nang walang proper investigation. Ang tanong ko, Dahil sinong pumasok daw nagtanggal ako sa sa email? approach. Sino ba ang tanggal sa inyo? Kagawad. Sabihin niyo kasi, paano Total malalaman tayo namin naman ang kung hindi niyo pinakamataas sabihin? na level ng dito sa barangay natin. Lilihiman niyo pa yung... Sinong nagtanggal? Oh, shit. Check pa na Si Jackie. Ay, si Richard po presidente namin nun, hindi po si Jackie. Ay, hindi po si... Si Jackie po is naupo lang po siya nung nakaraang Kasi ano. sinasabi kasi ni Richard. Ayun po, sabi niya. Naniniwala kayo sa sinasabi ni Richard. Pinapatanggal ka ng mga... Eh, naniniwala po kasi kayo sa kanila. Ipatawag ako para magklaro ko. Teka lang, kagawad. Sa bibig ba niya mismo nang galing? Ay, ako po ba? Sa kanya. Ikaw ang inaano. Dapat Ako po, sabi niya si Richard. Ayun, yun ang mahirap. Sabi ni Richard. Pero ang magpapatanggal sa'yo, si Jackie at si Rebulyo. Alam mo na. Maki-ano lang po ko, maki-singit lang po. Isa lang ha. Sino po yung specific na tao na nagsabi sa kanya na pinapatanggal po siya? Si Richard. Richard daw. Po. Kasi po si Richard, gumagawa nga po siya ng salita para masira po yung presidente namin at saka yung samahan namin. O ngayon po. Si Pari Jing, sinasabi ni Yun po yung totoo doon. Yun po yung totoo doon. Ito katago-tago po ito. Kung kayo'y tinanggal ko, ay marahil, ay ito'y pinulit ko na. Hindi nga, kung hindi niyo ako pinatanggal, ba't hindi niyo pini-invite sa mga meeting niyo? Nagkaroon na kami ng pag-uusap tungkol dyan regarding the honorary advisor na si Richard nagkukuha ng mga honorary advisor na hindi naman din nagkaroon ng formal o pagkumbusan na pag-usapan focus regarding that. Nagkausap-usap na kami na parang ito ay i-temporary natin to lahat na kasi meron kasing kami kaya man tumayo sa sarili namin ngayon andito yung honorary advisor, so whatever it is andyan lang yan. Hindi naman po pwede sabihin na member namin kayo, hindi po pwede kasi honorary. Even si Abisalis member namin, honorary din yan Kapitan. because of the activities na nangyayari. So, bakit nangyayari yung activities na kinuha yung mga honorary advisor that time? Is there something specific purpose? Ganito kasi pwede ba ako magsalita? Sige lang. Hindi ako nag-volunteer. In-invite ako ng SAB. Siguro 4 times umatin ako ng meeting. Alam niyo yan. Sino pa nag-invite sa'yo personally just to join this up? Ang una ang nagsabi sa akin si Imelda. Ang sabi ko, dapat ba ako dyan? Hindi, mag-attend ka lang ng meeting. So, pagdating doon, andyan kayo, kayo Winelcome niyo ako doon sa meeting, andyan kayo. Siyempre, tapos nagkaroon pa kami ng O-taking. Nag-O-taking kami. Nung ano, December. Pero ganito ko kagawad. So far, wala ko kaming inaalis na tinatawag na Kasi ito na ebidensya. Ang sa amin lang talaga, tama yung sinabi ni Paring Juan, i-hold muna for the meantime
just to concrete more. Yung palalalim ba ng gusto, ng Hindi, okay na, ando na ako. Pero ang ibig ko sabihin, wala kaming tinatanggal. There is no such na movement. There is no such documents removing any honorary advisor. But the fact na kami na rin nag-usap-usap na mas palilim, hibugin natin mabuti na hindi agad karaka-raka na kumukuha ng honorary advisor sapagkat there is a danger. Baka gamitin. There is a danger na sasama ko dyan, kung papasok ko dyan, kukunin niyo ako honorary advisor without any concrete procedure. Inibita ka na ng isa, pero hindi na pag-usapan sa karamihan. napakarami ng meeting na tinangko. Pero hindi kayo, pinakilala to make this story short, hindi ka inalis. Hindi pinamis. Pinakilala Ayan. niyo pa ako kay mama Ayan na nga. Oh. Ay, hindi ka, sa torno. Ito na nga ang katibayan. to make this story short, hindi ka tinanggal. Hindi nga, ang ibig sabihin. Hindi, wala yan. Teka lang, Kagawad, para sa clarification lang, no? Kasi nanggaling nga ito kay, kay Kuya Usita. So, alam naman natin na may hidwaan yung kay Usita at saka ito. Para sa akin lang ha, maaari rin kasing mabago yung mga kwento o sa, alam mo na, sa galit, sa inis. Kumbaga naiiba din yung storya. Kung okay lang, bilang lupod, ano yan naman yan si Kuya Andyan Richard po. Usita. Tinatawag ko nga po eh. Pwede kong papuntahin dito? Pwede. Kaso kung maaari sana ayoko ng mataas na boses at saka magulo